Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The 8 Show na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa 8 tao na naanyayahang lumahok sa isang palabas na kung saan bawat oras nila ay babayaran sila ng malaking halaga ng pera pero kailangan nilang ma-entertain ng husto ang mga manunood para lumaki ng lumaki ang premyo nila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Isang gabi sa Korea, may isang lalaking nagngangalang Bae Jenso na magwawakas ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Ginawa niya yon dahil baon siya sa malaking utang mula nang maging biktima siya ng pandaraya sa pamumuhunan. Ilang saglit lang bago magpakamatay, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing bibigyan siya ng malaking pera kapag sinunod niya ang kahilingan ng nagpadala. Mula doon ay sinundo siya ng isang mamahaling sasakyan. Nang makarating siya sa destinasyon, nakatanggap siya ng alok na lumahok sa isang laro na tinatawag na money game. Matapos basahin ang lahat ng mga patakaran, napagpasyahan niya na ang laro ay hindi mapanganib. Lalo siyang naging interesado dahil tambak ang premyong pera mula sa larong ito habang tumatagal siya. Isinasaalang-alang ang premyo, lumahok siya sa laro. Sinabihan siyang pumili ng numero bilang tanda ng kanyang pakikilahok. Pumasok siya sa isang malaking lugar na naglalaman ng isang 8 palapag na gusali. Gamit ang kanyang card, nakakuha siya ng kwarto sa 3 palapag na nagpapahiwatig na ang numero ng card ay kumakatawan sa palapag kung saan naroon ang mga kwarto ng manlalaro. Pinalitan niya ang kanyang damit ng isang uniforme na ginawa para sa laro at pagkatapos ay binasa ang rulebook ng laro na magagamit sa kanyang silid. Nalaman niya na ang mga manlalaro ay ipinagbabawal na lumabas sa kanilang mga silid sa curfew. Sa pamamagitan ng pagtingin sa scoreboard na naka-install sa kanyang silid, nalaman niyang ang participation prize na nakuha niya ay tumaas ng 10,000 ng isa bawat isang minuto. Sinimulan niyang isipin kung gaano karaming pera ang makukuha niya. Nang subukan niyang umorder ng mga pangangailangan gamit ang kanyang premyong pera, laking gulat niya nang makitang ang presyo ng mga bilihin ay 100 beses na mas mahal kaysa sa orihinal na presyo. Mula dito, napagpasyahan niya na ang laro ay nilikha upang subukan kung gaano kalayo ang maaaring makatipid ng mga kalahok. Sa huli, binili lang niya ang isang bote para sa pag-ihi at isang dyaryo para sa kanyang kama. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas na si Jenso sa kanyang silid at nakilala ang iba pang 7 manlalaro na nagmula sa iba't ibang palapag. Mula sa pagpapakilalang ito, alam niyang ang numero sa uniforme ng bawat kalahok ay sumisimbolo sa sahig na kanilang pinanggalingan. Pagkatapos nito, tinalakay ng lahat ng mga kalahok ang mga patakaran ng laro. Nag-eksperimento rin sila sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay sa labas ng silid upang malaman kung ang presyo ay kasing mahal ng pagbili nito sa loob ng silid. Mula sa eksperimentong ito, nalaman nila na ang presyo ng mga bagay na binili sa labas ng kwarto ay kapareho ng orihinal na presyo, ibig sabihin ay makakatipid sila ng malaking pera kung bibili sila ng mga item sa labas ng silid. Gayunpaman, pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, lumabas na ang pagbili ng mga item sa labas ng silid ay hindi gumamit ng premyong pera, ngunit sa halip ay ang oras na ginugol na nila sa laro. Natuklasan nila ito pagkatapos suriin ang oras ng laro na nabawasan pagkatapos gumawa ng ilang mga pagbili. Nalaman din nila na ang oras ng laro ay nabawasan ng proporsyonal sa presyo ng mga bilihin na kanilang binili, o sa madaling salita, mas mahal ang mga bilihin, mas maraming oras ang nabawasan. Dahil sa kakulangan ng impormasyon, hindi rin alam ng mga kalahok kung ano ang mangyayari kapag naubos na ang oras ng laro, at para maiwasan ng mga bagay-bagay, napagkasundoan nilang bumili ng mga pangangailangan sa murang halaga. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-isip ang mga manlalaro kung saan ang mga pagkain na dati nang ipinangako ay ibibigay ng walang bayad. Sa gitna ng kalituhan, biglang inamin ng 8th floor player na nakatanggap siya ng 12 portions ng pagkain at inumin na ipinadala sa pamamagitan ng isang espesyal na channel sa kanyang silid. Bukod dito, inihayag din niya na nilamon niya silang lahat. Ang kanyang pahayag ay agad na nagdulot ng kaguluhan dahil wala pang ibang kalahok na nakatanggap ng pagkain o inumin. Upang maiwasan ng mas malaking kaguluhan, handa ang 8th floor player na ibahagi ang pagkain at inumin sa susunod na paghahatid. Matapos malaman na ang mga pagkain at inumin ay ipinadala lamang sa pamamagitan ng silid sa 8 palapag. Ang ibang mga kalahok ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano magbahagi. Isinasaalang-alang na sila ay ipinagbabawal na maglabas ng mga bagay mula sa kani-kanilang mga silid at na sila ay at kung sila ay lumabag sa mga patakaran, ang kanilang malaki ang ibabawas ng premyong pera. Upang makahanap ng ideya, pumunta ang lahat upang tingnan ang silid ng manlalaro sa 8 palapag upang malaman kung ang channel ng paghahatid sa silid na iyon ay konektado sa channel ng paghahatid sa iba pang mga silid.
Pagdating pa lang nila ng backslash, laking gulat nila nang makita ang maluwag na silid na kaibahan sa iba pang mga silid sa mga palapag sa ibaba na mas makitid. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay agad na lumitaw nang malaman nila na ang mga manlalaro sa ikawalong palapag ay nakakuha din ng mas mataas na premyo kada minuto kaysa sa iba pang mga kalahok. Kaya't ang antas ng sahig ay sumasalamin sa premyo at ang kalidad ng silid, ngunit ang sistema ng laro tulad nito nangangahulugan na ang manlalaro sa ikawalong palapag ay ang isa na nakinabang ng higit at kabaligtaran ang isa mula sa pinakamababang antas ay higit na nagdusa. Noon bago lumahok ang manlalaro sa ikawalong palapag sa laro na bunyag na pinili niya ang kanyang numero ng random kaya't hindi niya inaasahan na makakakuha ng pinakamalaking premyo sa lahat ng mga manlalaro. Dahil sa kanyang maluho at matipid na pamumuhay mahilig siyang bumili ng mga mamahaling bagay sa kanyang silid at hindi natatakot na maubusan ng pera dahil napakataas ng kanyang premyo nang may hatid na ang pagkain para sa lahat ng mga manlalaro sa kanyang silid, casual niyang tinikman ang bawat isa. Kahon ng bigas at ginamit ang tubig mula sa 12 bote para maligo. Ang lahat ng mga manlalaro sa wakas ay inihayag ang kanilang premyong pera. Ang 7th floor player, na pinakamatalino, ay napagpasyahan na ang premyo mula sa itaas hanggang sa ibaba ay may pattern na hango sa isang mathematical formula. Pagkatapos nito, binisita ng mga manlalaro ang bawat silid upang suriin ang premyo na nakuha ng bawat silid. Mula sa pagbisitang ito, nalaman na ang sahod ng 8th floor player ay nagkakahalaga ng 340,000 won. Ang sahod ng player sa 7th floor ay 210,000 won. Ang sahod ng player sa 6th floor ay nagkakahalaga ng 130,000 won, ang sahod ng player sa 5th floor ay nagkakahalaga ng 80,000 won, ang sahod ng player sa 4th floor ay nagkakahalaga ng 50,000 won. Ang sahod ng player sa 3rd floor ay nagkakahalaga ng 30,000 won, ang sahod ng 2nd floor ay nagkakahalaga ng 20,000 won, at ang sahod ng player sa 1st floor ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Nalaman din ng mga manlalaro na habang bumababa sila sa ibabang antas, ang silid ay naging mas makitid at ang kalidad ay bumaba rin. Matapos malaman ng pagkakaiba sa halaga ng sahod at kalidad ng silid, ang ilang mga manlalaro ay nagpahayag ng panghihinayang sa hindi pagpili ng card number 8. Ngunit sinabi ng manlalaro sa unang palapag na dapat silang magpasalamat dahil mayroon pa rin silang mas malaking premyong pera at isang mas mahusay na silid kaysa sa kanya, bagaman sa totoo lang, maswerte siyang nakakuha ng lowest level room dahil hindi na niya kailangang magpumigla sa pag-akyat sa hagdan. Pagkatapos noon, gumawa ng mga panuntunan ng manlalaro sa ikapitong palapag para sa pamamahagi ng pagkain upang lumikha ng patas para sa lahat ng manlalaro. Ayon sa panuntunang ito, ang bawat manlalaro ay maaari lamang kumuha ng isang bahagi ng pagkain, habang ang natitirang 4 na kahon ay maaari lamang ipamahagi sa mga manlalaro na nakaramdam ng gutom. Nakipagchat ang 7th floor player kay Jinso, na siyang 3rd floor player. Sa kanyang matalas na kakayahan sa pagsusuri, napagpasyahan ng manlalaro ng ikapitong palapag na ang larong ito ay nangangailangan ng kooperasyon at pagkakaisa. Kaya naman gumawa siya ng mga alituntunin sa pamamahagi ng pagkain sa paraan para magkasundo at magkaisa ang mga manlalaro. Kinabukasan, nagkagulo ang manlalaro sa ikawalong palapag dahil bumili siya ng mga mamahaling gamit sa labas ng silid. Dahil dito, nabawasan ng husto ang oras ng laro at 15 minuto na lang ang natitira. Ang kanyang walang ingat na aksyon ay binahan ng mga negatibong komento. Pagkatapos ay isiniwalat ng mga manlalaro ng 8th floor na maaari nilang dagdagan ang oras ng laro sa pamamagitan ng pagtakbo sa hagdan, at kahit na ang iba ay hindi naniniwala sa una, sinunod pa rin nila ang payo na iyon lamang upang makita na ito ay tama pagkatapos ng lahat. Nalaman ng manlalaro ng 8th floor ang pamamaraang ito pagkatapos niyang maobserbahan ang pagtaas ng oras ng laro sa tuwing may umaakyat sa hagdan. Dahil humanap ng paraan para mapataas ang oras ng laro, ginasto ng lahat ng manlalaro na gamitin ang oras ng laro kaysa sa kanilang premyong pera para sa pagbili. Upang ang bagong diskarte na ito ay tumagal sa mahabang panahon, ang ikapitong palapag na manlalaro ay gumawa ng isang bagong patakaran sa pamamagitan ng paggawa ng pagtakbo sa itaas na isang pang-araw-araw na trabaho. Pagkatapos ay hinati niya ang 8 manlalaro sa 2 grupo, na ang bawat isa ay may schedule ng isang araw ng trabaho at isang araw ng pahinga, upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagiging patas. Ang manlalaro sa ikapitong palapag ay nagtakda rin ng panuntunan na ang grupo na nagtrabaho sa araw na iyon ay makakakuha ng 2 pagkain sa isang araw, habang ang grupo sa araw ng pahinga ay maaari lamang kumain ng 1 beses sa isang araw. Isang araw, nakaramdam si Jinso ng tamad dahil ang paulit-ulit na pagtakbo sa hagdan ay nakakapagod, ngunit sa huli, naibalik niya ang kanyang espiritu dahil sa simula, gusto niyang makakuha ng premyo mula sa larong ito upang mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos nito, ipinakita ng manlalaro sa unang palapag na hindi siya makatakbo sa hagdan dahil nahihirapan siyang maglakad.
Isang malakas na babae mula sa ikalawang palapag ang nagpasya na palitan siya dahil hindi niya matiis na makita siyang pinapagalitan ng manlalaro ng ika-6 na palapag. Nang makita ni Jenso na pagod na ang manlalaro sa ikalawang palapag sa paggawa ng dobleng trabaho, nagpasya siyang palitan siya bilang pag-aalala. Habang lumilipas ang panahon, nakonsensya ang first floor player dahil wala siyang magawa para makatulong sa kanyang grupo. Upang mapunan ang kanyang mga pagkukulang, pinayagan niya ang lahat ng mga manlalaro na gamitin ang kanyang silid bilang isang lugar upang itapon ang kanilang mga basura. Sa wakas ay natagpuan ng manlalaro sa unang palapag ang kanyang tungkulin bilang tagapaglinis ng kapaligiran. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang sitwasyon ay naging mas matatag dahil ang bawat kalahok ay natagpuan ang kani-kanilang mga tungkulin upang makagawa ng isang positibong kontribusyon. Hanggang sa isang araw, nalaman ng mga manlalaro na ang pagtaas ng oras ng laro ay lumiliit kahit na pinalaki nila ang intensity ng kanilang trabaho. Sa trabaho sa araw na iyon, ang manlalaro sa ika-4 na palapag ay nakaranas ng epilepsy dahil sa pagod sa trabaho. Ang manlalaro sa ika-5 palapag na dating health worker ay nagsabi sa lahat ng tungkol sa gamot na maaaring magtagumpay sa mga sintomas ng epilepsy. Ang impormasyong ito ay humantong sa isang malaking away dahil ang ilang mga manlalaro ay gustong bumili ng gamot na wala pang 30 minuto ang natitira sa laro. Habang ang ibang mga manlalaro ay nagbabawal sa pagbili na ito dahil sila ay nag-aalala na ang oras ay mauubos at magdulot ng hindi inaasahang panganib sa kanila. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakabili si Jinso ng gamot. Ngunit kakaiba, ang oras ng laro ay talagang tumaas ng malaki hanggang umabot sa 40 oras. Noon napagtanto ng manlalaro sa ika-7 palapag na ang oras ng laro ay maaaring tumaas hindi dahil tumakbo sila sa hagdan, ngunit dahil nagbigay sila ng isang kapana-panabik na palabas sa harap ng mga kamera na naka-install sa bawat sulok ng lokasyon ng laro. Noong bago sumali sa laro ang 7th floor player, ipinakita siyang napaka-classy, na nagpapahiwatig ng posibilidad na siya ay isang taong may mataas na pinag-aralan. Natural lang na siya ay isang may sensinang tao at kinuha ang bawat desisyon ng may buong pagsasaalang-alang. Nang matapos ang laban at gumaling na sa epilepsy ang manlalaro sa ika-4 na palapag, napagtanto ng mga manlalaro na kailangan nilang gumawa ng isang palabas na nagbibigay aliw sa mga manunood upang makakuha ng karagdagang pera. Hindi nagtagal, nakilala ng 7th floor player si Jinso ng palihim para imbitahan siyang makipag-alyansa ng palihim dahil may nakita siyang espesyal kay Jinso. Pakiramdam ni Bogie ay wala siyang espesyal. Sa wakas ay tinanggap ni Jinso ang imbitasyon ng manlalaro sa ika-7 palapag dahil pakiramdam niya na ang pagtutulungan ay makakatulong sa kanya sa maraming paraan. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng mga manlalaro upang talakayin ang pagganap na kailangan nilang gawin upang madagdagan ang oras ng laro. Sa pagtatapos ng talakayang ito, napagkasundoan nilang magdaos ng talent show bilang nilalaman upang madagdagan ang oras ng laro. Long story short, nagsimula ang talent event na ito sa paglabas ng 7th floor player. Ipinakita niya ang kanyang talento sa katangi-tanging pagtugtog ng flaute kaya taliw ang mga manunood at nadagdagan ang oras ng laro ng higit sa 20 oras. Bago magsimula ang palabas ng susunod na manlalaro, inimbitahan ng 7th floor player ang lahat na pag-usapan ng susunod nilang gagawin. Ang lahat ng mga manlalaro ay sumang-ayon na laruin ang laro at iuwi ang kanilang premyong pera kapag naabot nila ang kani-kanilang target. Sa kanyang kakayahang kalkulahin ng kita at gastos, ang 4th floor player ay napagpasyahan na dapat silang mabuhay sa larong ito sa loob ng halos 2 buwan upang maabot ang kanilang mga target. Pagkatapos nito, ang karagdagang oras ng laro na nakuha mula sa pagganap ng 7th floor player ay ginamit upang bumili ng kagamitan para sa pagganap ng ibang manlalaro. Pagkatapos, nang magpatuloy ang mga talent show, ang mga manlalaro sa ika-2 at ika-6 na palapag ay nakipagkumpetensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mahusay na pisikal na lakas. Sa kompetisyong ito, napatunayan ng 2nd floor player na mas malakas siya kaysa sa 6th floor player. Pagkatapos ay ipinakita ng 5th floor player ang kanyang talento sa pagkanta ng pop songs, na sinundan ng 4th floor player na nagpakita ng kanyang talento sa pagkanta ng yodel songs. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa wakas ay nakuha na ni Jinso ang kanyang turn, ngunit dahil wala siyang anumang talento, nagpasya siyang gumawa ng isang random na sayaw na ginawa siyang katawa-tawa. Pagkatapos noon, nagawang humanga ng 1st floor player ang lahat dahil magaling pala siya sa pantomime. Pagpasok ng 8th floor player's turn, ipinahiwatig niya na ang kanyang talento ay nakikipagtalik. Nang makita ang body language ng 6th floor player, pinakiusapan niya itong makipagtalik sa kanyang silid. Sa sandaling matapos ang immoral na sandali, nagtagumpay ang 8th floor player na makakuha ng pinakamaraming karagdagang oras ng laro, at ito ay 69 hours, kaya siya ang naging unang lugar sa talent show. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.